Mainit pa rin na usapin hinggil dito kay Ramil Madriaga, mga kababayan. Ito ha, kaya pala dinadalaw ito 10 oras ng gabi ni Sara Duterte at ng iba pang mga tauhan niya, mga kababayan, ay gusto palang patahimikin itong si Ramil Madriaga. Gusto palang kausapin o gustong pakiusapan, kaya pala binabalik-balikan na kung maaari ay wag nang magsalita hinggil sa kanyang mga nalalaman. Ito ang kaibahan ni Guteza, mga kababayan, at nitong si Ramil Madriaga, dahil si Guteza ay walang bayag. Doon pa lang sa notaryo ay sira na kaagad. Subalit, hindi po mayaalis, mga ka-GPnatics, or hindi po kayang i-divert, hindi po kayang ilihis ng mga DDS vloggers, DDS defenders, etong kanilang naratibo na itong si Madriaga daw ay ibang tao, mga kababayan. Bakit daw pagkakatiwalaan ito ni Sara Duterte? Pero meron tayong mga nahugot, meron tayong mga nalaman kung bakit itong si Madriaga ay lumabas. At meron po tayong nalaman dahil yung mismong kapatid ay nagsalita na rin, mga kababayan, kung ano po ang ugnayan nito kay BP Sara Duterte para basagin yung naratibo nitong sila Sasrugando Sasot. Okay, pero pakinggan muna natin, mga ka-GPnatics, etong pahayag ni Pebbles Talakera na kung saan po ay binabanggit nito kung bakit di umano itong si Sara Duterte at yung mga tauhan nito at kung paano nila tinatrabaho itong si Ramil Madriaga. Nais ko po kayong batiin ngayong gabi. Okay. Habang pinapanood nyo po ang aking Jenny Bautista AI, charot. Ayan, dapat kagabi pa ako nag-content. Kaso naalala ko si nanay kasi birthday niya, naiyak ako. Nakita niyo sa story ko. Naiyak ako. Ayun, makananay kasi ako talaga. Sa kalab ko ang mga magulang. Kaya galit na galit ako yan kay Eduardo, yung binastarda niya yung nanay niya. Eto na, wag muna tayo sa operator. Okay. Kasi may pinost ako na kagabi bago ako matulog na, di ba si Sara, nagpupunta sa BGMP, binukin ko yan. Nagpunta siya ng BGMP isang beses, alas 11 ng gabi. Tapos may isa pang beses pala siyang nagpunta bago yung alas 11 ng gabi. Ang BJMP po ay yung BJMP Camp Bagong Diwa. Kulungan po siya. At ang mga nakakulong doon, yung mga high-profile criminals. Okay. Nandun din po si Tebes. Nandun din si Ka Angel ng Iglesia ni Cristo. At Sara, alam ko kung bakit na dumadalaw doon. Nandun din yung kakilala mo. Yung kuya-kuyahan mo na dati ng tao ng tatay mo, ibinigay sa'yo, inalagaan ka, naging BPSG mo, alam lahat ang tungkol sa buhay mo. Since mayor ka pa. Tapos, yung taong yun, kaibigan ko. Kaya nung linabas ko na dumadalaw din ako sa BJMP, pinakita ko, di ba, yung ID ko, tapos yung tatak ko. Isang tao lang. Okay. Ngayon ko lang din na-realize yung sinasabi niya. So si Pebbles ay kaibigan niya rin itong si Ramil Madriaga, mga kababayan. Kaya pala, una siyang naglabas ng statement na itong si Sara Duterte ay dumadalaw 10 oras ng gabi. So, alam na natin kung ano nang galing. Diba? Nanggaling mismo sa bunganga nitong si Ramil Madriaga hinggil sa bagay na ito at kinopya naman nitong si Montulpo. Ang dinadalaw natin. So, anong dahilan na sa loob ng 3 taon,
hindi mo dinalaw si RM, tapos ngayon dumadalaw ka. Okay. Alam ko naman kung bakit. At alam mo rin kung bakit ayoko sa'yo. Kasi alam ko yung katotohanan. Alam ko yung confidential fund. Alam ko yung pagiging attitude mo, pagiging maldita mo, at pagiging sinungaling mo. Alam ko lahat. Lahat. Mercy. Kaya ayoko sa'yo. Hindi lang kasi alam ng mga tao yung totoong eksena mo. Pero yung kuya-kuyahan mo na kaibigan ko, kinuwento niya sa akin lahat. Alam ko ang mga katarantaduhang ginagawa niyo. Kaya consistent ako na ayoko sa inyo. Actually, mga kababayan, itong si Ramil Madriaga, nag-uusap kami ni JDB kanina sa GC na kung saan ay para sabi ko, natatandaan ko itong taong ito eh. Parang nakikita ko to sa isda. Ano yung isda? Inday Sara Duterte ako. Sa HQ nila dito sa may Quezon Ave. Remember mga kababayan, when I started my blog in politics, ay sumama ako dun sa grupo ng Goldfish nila JDB. That was the time na nagbablog pa ako spiritual. 'Di ba? Long hair pa ako noon, naka dreadlocks, ganon. Tapos tumama ako sa kanila, lagi kaming tambay dun sa isda. Lagi nandun din si VP Sara Duterte. At doon ko natatandaan yung Ramil Madriaga na yon. Mga kababayan, 2021 yun 2021, before the 2022 election. At nung natatandaan ko rin na parang sabi ko, nakita ko rin ito nung nanalo ang unit team at itong si Sara Duterte ay nagpa-party doon sa Pasay. Mga kababayan, nandoon yung mga parallel group. Puro Sara. Isda, yung isip, tapos yung iba pang mga pangalan ng mga parallel group na tawag dito sumusuporta para sa kandidatura ni Sara Duterte. Pinagsisisihan ko na nga, pinagsisisihan ko na sinuportahan ko ang si Duterte. Pero ikaw hindi kita sinuportahan. Kilala na kita. Diyos ko. Excuse me po. Dumadalaw ka sa BJMP dahil chine-check mo na baka may gumamit dun sa kuya-kuyahan mo. Na baka mamaya wala na dun, di ba? Dahil yun yung nakakaalam ng lahat ng totoo. Sir Edgardo? Kung ang confidential fund, intelligence fund, ang Mary Grace Piaros, ang pagnanakaw nyo, ang pagpapapatay nyo, lahat-lahat. At doon siya nakakulong pero hindi siya pwedeng patayin doon. Pag nasa BJMP ka, hindi ka pwedeng patayin. At pag pinatay si RM, ikaw ang mananagot. Pumunta ka doon, ito po ang eksena niya ha, pumunta siya doon, kinausap niya yung warden. Ang sabi niya is, magpapaproject siya. Dahil yung mga PDL nga, nakakulong nga naman, inaantok na ako. Nakakulong na nga naman. Pero nagtataka ako kung yun ang sinabi nito ni Sara Duterte. Palusot, kumbaga. Di ba na siya ay anong gagawin niya doon sa mga ka-GP Natics? May gagawin siya para sa mga PDLs, di ba? Pero, sa dami ba naman ng PDL sa BJMP pa talaga? Di ba? Hindi ba talagang itinaon? Talaga may plano. Kaya doon siya gustong magpasiklab. Oh. Salamat, Sir Ping Laksamana. Ibigay daw yung mga pangalan ng mga anak. At siya raw ang tutulong sa pagpapaaral. Sinabi niya yun, hindi sa harap ng lahat Sinabi niya yun sa warden. So, etong warden, pinatawag isa-isa yung mga nakakulong dun sa Annex 2. Kung saan nakakulong yung kuya-kuyahan niyang yun na tumulong sa kanya ng eleksyon na kaibigan ko. Kinuha niya yung mga pangalan ng mga anak. Tapos pangalan ng asawa saan nakatira. Malakas ang pang-amoy nung kaibigan ko na
kay Sara yun. Hindi siya nagbigay ng pangalan. Hindi niya binigay ang pangalan ng mga anak niya at ng asawa niya at kung saan nakatira. Kasi alam ng asawa ko ng kaibigan ko yung gagawin ni Sara. O baka i-trace. Pakikidnap niya yung mga bata, papapatay niya para hindi magsalita si Caramil. Ayan, sinabi ko na Caramil, si RM, na tungkol sa kanya. Chine-check niya lang kung nandun pa yung kaibigan ko. Yun ang eksena mo. So, nung nakita mo at pinapunta mo pa si Joyce dapat Eto, dapat kine-question ka dito. Nung hindi ka na pumupunta, may pinapapunta kang babae. Si Joyce dapat na naging USEC ng PMS. Hoy, may representative. Joyce, ano pa apelyado? Joyce dapat? May position ba siya sa opisina mo? Hoy, Joyce, dapat makinig ka ha. Wala akong pakialam kahit lawyer ka. Anong position mo dun sa sa OVP? At bakit nagpupunta ka dun sa Camp BJMP, dun sa kaibigan ko? Hindi ka niya lawyer para pumunta ka dun. At wala kang pinaglolawyeran dun. Joyce, dapat. Oo. Kilala kita. Alam ko yung pinlanan niyo kay BBM. Alam ko. At kaibigan mo yon, si Caramil. BFF kayo nila Sara. Si Kirara, si Monsayak. Diba? Mga taga-Baste. Kasi yung kaibigan ko na yan, graduate din sa Baste. Hindi nga lang nakapasa. Nagginago nyo. 3 taon na dun, hindi nyo tinulungan. Tapos ngayon chine-check nyo, baka may tumutulong. Dinadalaw ko yun. Marami na kaming napagkwentuhan. Nasa akin lahat. Wala kayong pwedeng gawin sa kanya. Wala rin kayong pwedeng gawin sa akin dahil inaibigay ko na rin sa iba. Alam ko lahat ng katarantaduhan ng OBP. Pero wala akong magagawa kung hindi ko naman kayo pinipilit maniwala sa akin yung makakanood nito. Pero lagi niyong tatandaan, hindi po ako sinungaling at hindi ako mapaggawa ng kwento. Pero daming mga inilalabas ni Pebbles na talagang may katotohanan, mga kababayan. Hindi kailangan. Wala akong mahihita dyan. Magsasabi ako ng totoo para sa tao, para makaiwas sila sa inyo. Diba? Doon sa mga fan ng mga Duterte, go lang, Diyos ko. Wala kaming pakialam dyan. Magpakabaliw kayo. Diba? Basta ako alam ko yung totoo, ayoko sa'yo, sinungaling ka, magnanakaw ka din, anong ginawa mo sa confidential fund, diba? Kahit nga hindi kayo impeach magpaano ka na lang, imbestiga, nang malaman naman namin kung anong ginawa mo sa confidential funds at intel funds. Ulitin ko ha, magkakilala tayo, isa lang yung taong dinadalaw mo, pinupuntahan mo sa BJMP. Isang tao lang. Kaibigan ko at kuya-kuyahan mo. Lalabas din yan yung katotohanan na magkaibigan kayo. Ang dami-dami nyo ang pictures. Oo. Ang bait-bait nga sa'yo. Diyos ko. Dahil lang kay Harry Roque sa pera. Pinagpalit mo. Diba? Chururut to sak. Hindi ka makakapunto sa akin. Sabi ko nga, kayang-kaya ko kayong basagin lahat. Lahat kayo. Kaya kong basagin. Maski yan si Gutesa. Kayang-kaya kong basagin yan. Tao mo yan. Huwag kayong umarte. Tao mong bobo. Na hindi nagbabasa ng tamang script. Tapos bobo pa yung gumawa ng script. Si Mike Defensor. Bobo pa yung lawyer. Sinungaling pa si Aw. Yung sinasabi niya mga kababayan, meron din ako nakita kanina na di umano kaya po talagang nakulong itong si Ramil Madriaga dahil nga po mga kababayan kay Harry Roque. Okay, kinasuhan daw siya ni Harry Roque mga ka-GPnatics. Ang problema kasi dito, mga kababayan, nung kinasuhan daw si Madriaga ni Harry Roque, doon nakulong, mga kababayan, ay hindi man lang siya, nung una pa lang, hindi pinagtanggol itong si Ramil Madriaga or hindi man lang hinarang ni Sara Duterte. Diba? Which is kayang-kaya niya harangan. Kasi yun yung mga pahayag dito Tingnan nyo, mga kababayan, yung sinasabi rito.
Ayon dito, sabi rito mga kababayan, no, sa One News, BP Sara received money from drug lords and Fogos. A sworn affidavit by Ramil Madriaga, who claimed to have worked under Vice President Sara Duterte, alleged that he received campaign funds from Pogo tinutukoy niya pala si Sara, and that she received campaign funds from Pogo operators and drug syndicates. Madriaga said he established the group Inday Sara Duterte is my president in 2020 and claimed that funds for this and other organizations supporting Duterte's 2022 campaign came from these sources. His lawyer, Attorney Palad, told One News Storycon that the affidavit was driven by personal grievances. Mga kababayan, Palad said Madriaga felt abandoned. Feeling daw niya, inabandon siya ni Sara Duterte. Ang sabi nga niya sa isang pahayag, mga kababayan, ginawa ko ang lahat para sa inyo, pero wala kayo na hindi nyo man lang ako tinulungan. Etang matindi, friend pala nitong si Pebbles Talekera, kaya lumabas yung istorya. Mga kababayan, yung mga mainstream media parang kumakalap din ng mga ano to 'di ba? Dahil nga inilabas ni Montulpo, nilabas ni Pebbles Talekera, tapos yun na. Nag-ano na sila, nag-imbestiga na sila hanggang lumabas na itong na nag-uusap na pala itong si Attorney Raymond Palad na meron na palang sworn affidavit itong si Ramil Madriaga. 'Di ba? Oo. Sabi dito, Palad said Madriaga felt abandoned after BP Sara Duterte did not intervene when a complaint was filed against him by Attorney Harry Roque's team. Palad added that this client has evidence to prove his allegations. Mga kababayan. At talagang yung kanyang mga inilahad dito ay detalyado. Hindi po ito kagaya po, mga kababayan, nung mga inilabas nitong si Orly Guteza. Na alam naman natin, scripted na nga, mayroon na nga binabasa, hindi pa mabasa ng maayos kung siya talaga ang gumawa. 'Di ba? Nakakatulog pa kaya si Queen of Hell? Palagay ko nakakatulog pa, pero hindi na mapakali. 'Di ba? Baka gumagamit na ng pampatulog. At ito pa, mga kababayan, mga ka-GPnatics, gusto ko lang din ipakita sa inyo na ang mga nangyayari ngayon ay pinapabulaanan ng grupo ng mga DDS defenders. Kilala nyo naman yung mga yan, yung baklang si Troy. 'Di ba? Ito, tingnan nyo, yung mga post nila. Sabi niyang ganito, wait. Sabi ni Sastrogando Sasot, the address of Ramil Lagunoy Madriaga is in BJMP. Ibig sabihin, preso ito. This guy was arrested for kidnap for ransom. This must be head of the Madriaga Kidnap for Ransom Syndicate. So, papaano ito magiging intel officer? Tain ng tatak Bikoy stories ito. He was arrested in July 2023. Tapos ngayong nakakulong na, biglang the desperation of these people, Sabi niya ganon, mga kababayan. So, pinapalabas nila na scripted. Ang sinasabi pa nila, na mga DDS ay hindi daw po si Jun Madriaga yung kasama nitong si Inday Sara Duterte. Kasi may push yan. Kung titingnan ninyo dito, may push siya dito. The Tale of Two Ramil Madriagas, mga kababayan. So, ano nila, ginugulo nila yung isip ng mga tao na magkaiba daw yung Madriaga na nasa picture. Kung makikita nyo ay yung ito. Itong picture na to. Ito. Hindi daw yan. Ito daw yung tunay. Sorry mga kababayan. Yan sabi ni
SAS. This is not Ramil Lagunoy Madriaga. Hindi daw ito si Ramil Lagunoy Madriaga. Mga kababayan, iba daw yun nakakulong at iba daw ito. Ha? Kasi dito sabi niya, the diehard Duterte haters are on it again. Desperate and idiotic. They say that this man is the Ramil Lagunoy Madriaga who was arrested in July 2023 after hiding for over a year for kidnapping a Filipino citizen or a Filipino-Chinese businessman in Tondo. Mga kababayan, nope, this is not Ramil. Hindi daw ito si Ramil. Iba daw yung nakakulong, mga ka-GPnatics. Yan ang sinasabi nila. Diba? Yan ang sinasabi nila kasi yung affidavit daw, address ay BJMP. So paano daw yun magiging intel ni Sara Duterte? Mga kababayan, kung nakakulong ito. At may kaso ito ng kidnapping. Kinakulong sa kidnapping, bakit magiging intel? Naku naman, Troy. Diba? Unang-una, ganito. Sabi ni Mon Tulpo, sabi ni Pebbles Talakera, twice na dumalaw ng hating gabi si Sara Duterte. Tama? So kung hindi yun, si Ramil Madriaga, bakit dadalawin yun ni Sara Duterte para makiusap na wag nang magsalita? Pangalawa, may binabanggit pa siya, mga kababayan, yung kanina. Di ba yung abogada na pumupunta daw doon? Abogada yun ni Sara Duterte. Kaibigan ni Sara Duterte. Bakit yun pupunta doon? Kung hindi yun si Ramil Madriaga. Di ba? Yun na lang babasag talaga yon sa mga sinasabi niya na magkaibang tao daw. Kasi ngayon, hindi na nila ma-deny kasi itong picture na to at itong tao na to, napakarami niyang lumabas ngayon na mga larawan na talagang nakikipag-usap kay Sara Duterte, nakikipag-video call kay Sara Duterte. Talagang sabi po nung una nitong si SAS na nabasag din siya, hindi raw totoo yung isip, mga kababayan, yung Inday Sara is my president. Okay, hindi daw totoo. Paano hindi totoo? Pinakita na mismo nitong yung mga larawan na mismong sa damit, Inday Sara is my president. Diba? Tapos nandun pa si Sara, binigyan niya ng payong. Binigyan ng plug etong si Ramil. So yung narrative nila ng mga kababayan na wala daw, hindi raw totoo yung isip, katang isip lang daw yon, basag na sila doon. Kasi may ipinakita mismo na mga damit nitong si Ramil Madriaga, mga larawan. Tingnan nyo ha. Puntahan ko lang. Ayan, tingnan nyo yung larawan dito, mga kababayan, na mga isinad. Isa lang sa mga halimbawa ito Ayan Isip Pilipinas, Ram Madriaga. 'Di ba? Isip Pilipinas. Meron pang nandun pa yung mga kausap sa taas. Nandun pa yung mga iba pang mga nakakausap nila via Zoom. So, hindi may pagkakaila. Nasasabihin, hindi daw totoo. Etong Inday sa, ayan mga kababayan, Ramadriaga CST. The beauty and brain Lady Mayor of Davao has firmly stated that it eventually elected Vice President come 2022, the office of the Vice President of the Philippines will be a powerful office, significant enough to enforce and implement the will of the people, making me believe that the office of the Vice President will no longer be a passive and dysfunctional elective post when Inday Sara is around. You bet. Ayan mga kababayan, nandyan mismo. Ayan 2021 ito,
Nandito yung larawan, no? Isip Pilipinas. So how come itong mga DDS defender ay sinasabi na hindi daw totoo yung isip? Di ba yung isip group, katang-isip lang daw. Oh. So ngayon, may nagsisinungaling dito. May pinagtatakpan sila. Ngayon, mga kababayan,